Bukas ng gabi Tama. bukas ng gabi magkumparahan tayo ng ano. Ulitin natin, wag po tayo natin sa kapwa natin. Kasi Sige, tinayin, pakisagot mo tanong na yan dahil malarealidad tayo, di tayo sa imagination, sa interpretation, malarealidad tayo. Paano mo ngayon bibigyan linaw na walang apostol nakalibing sa born again church, bagkus ang lahat ng apostol maliban kay Judas Iscariote nakalibing sa simbahang Katoliko? Paano mo papaliwanag sa akin yan ngayon, te? tatanungin ko ba yung pastor? Sige, tanungin mo. Nandiyan ba yung pastor nyo? Nandiyan ba yung pastor nyo, te? Kuya, kasi ito lang po yung wala po. Ay, tulog na po. Sa bahay lang po ako. Kaya na hindi lang po ako napasok dito, kuya. O maganda. Ako lang po sa Magandang pumasok ka, te, dahil lahat ng katanungan mo na patungkol sa Katoliko na hindi nasagot dati kasi dati kang Katoliko eh. Kaya ka nalipat sa born again dahil meron silang mga sinabi patungkol sa Katoliko na akala mo mali. Halimbawa, sinasabi nila na ang Katoliko ay sumasamba daw sa Diyos-Diyusan. Walang nakapagpaliwanag siguro sa iyo kaya napaniwala ka nila ng Katoliko sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ang Katoliko ay Kuya, kasi po dati po, kaya po ako nalipat sa born again Christian kasi po dati wala naman po ito. Bakit ngayon may kasi po pag nasa born again Christian po ako ngayon, iba po ng malaki pong pinagkakaiba po ng noon sa Katoliko ako at saka naging Christian ako. Kasi nang sa Katoliko ako, at ito lang yung paniniwala ko kasi pag pumapasok po ako sa simbahan, oo. Wag nang sa Katoliko po ako dati, paniniwala ko kasi dati nagsisimba ako halos buong isang linggo nagsisimba po ako. Bakit po parang hindi pa rin po dinidinig ni Lord yung mga panalangin ko? Pero bakit po nang lumipat po ako sa born again Christian, doon ko po na-realize at doon ko po nakikita na Ako te. anong Ako naman te, ito naman yung sa akin. Witness ko to si Brother Tata Rosal, Brother Wendell Talibong, yung mga kasama ko sa Osamis. Witness ko lahat ng mga yan. Yung anak ko inilayo sa akin ng nanay niya. For 6 years, hindi ko akalain na makakabalik sa akin. Dasal lang ako ng dasal. Dininig ako, yung anak ko ngayon, tulog na, yun, no, tulog, nakahiga na. After 6 years, para pakita ko sa iyo, te, ha, na yung anak ko na kinuha sa akin, ayun, no, nakikita nyo sa mo ngayon? Yan, malaki na. Hindi ko akalain, after 6 years, makakabalik sa akin yan. Nagdasal ako ng nagdasal, na may kasamang luha, na sana bumalik sa akin ang anak ko. Dininig ako ng Panginoon, bumalik sa akin ang anak ko. At yan, nakikita mo ngayon sa screen, tulog. Yan, ha? Nilayo sa akin yan for 6 years. Hindi ko akala makikita kami muli. Dininig din ako. Paano mo nga papaliwanag ngayon yan, te? Sige, ikaw naman sumagot, eh. Opo, 6 years po na pinag-pray mo po yung anak niyo po na para bumalik po sa inyo. Yan na po, para tinagot na ni Lord yung panalangin mo, ngayon, bumalik na pa yung sabi mo anak mo sa'yo. Kaya po, ako po, marami rin po akong pinag-pray na magal din yun po, dininig na. Ito pa, isa pang talata, te. Isa pang talata na gusto kong basahin sa iyo. Efeso 5:23. Ang sabi ganito. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Sumasang-ayon ka ba, te, na si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang katawan na siyang iglesia? Yes or no? Opo naman. Dahil sumasang-ayon Opo naman ka, po yan.
naniniwala naman po ako. At dahil sumasang-ayon ka, yung iglesia ba na yan ay ang tinayo ni Charles Parham na born again? May sagot eh. Yes, Ha? yes po. Paano yan ang tayo ni Charles Parham? Yan ka Charles Parham 1902 lang nang nagsimula. Before 1902, wala pang born again Christian. Sige, i-link mo nga ate. Before 1902, wala pang born again Christian. Paano nangyari na yung iglesyang yan, ang born again Christian? Eh sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Nagtayo siya ng iglesia. At ang iglesia kanyang tinayo, pinersecute ni Apostol Pablo noong unang siglo. Yun ba ang born again church? Pakisagot eh. Yung pinersecute ba ni Apostol Pablo noong unang siglo? Sino po, kuya? Yun ba ang born again church? Hello po, kuya. Wala po akong alam sa history, pero ang pinaniniwalaan ko po, yung yun lang yung pinaniniwalaan. Kaya nga kita tinatanong sa Biblia, di alam ko wala kang alam sa history. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, yung bang pinersecute ni Apostol Pablo nung siya ay Saulo pa, yung kanyang pinersecute, yun ang iglesyang tinayo na Panginoong Hesukristo. Nasabi sa Efeso, siyang iniligtas ni Kristo. Ang tanong, yung iglesia na pinersecute ni Apostol Pablo nung siya ay Saulo pa, kung saan yun ang tunay na iglesia tayo ng Panginoong Hesukristo, yun bang iglesyang pinersecute ni Apostol Pablo? Yun ba ang born again church na kinabibilangan mo ngayon? Yes or no? Hindi po. Ngayon, kung hindi pala yon ang iglesyang sinasabi ng Efeso 5:23 na kanyang ililigtas na kanyang katawan, ano ipapaniwala ngayon sa amin na nasa tama ka? Hindi pala yan. Kasi po, kuya, paniniwala ko lang po, yung mga pinagpipray ko lang Okay, so sa maliwanag sa aking naano ngayon sa'yo, naunawaan sa'yo, yung mga ebidensya sa Biblia. Kasi po, Ano yun? kasi po dati kuya, yung Katoliko po, na naman po talaga ako noon. Kasi nang nagiging dito ako ni Sarino, kung Sarino, tinagal naman talaga Sarino. Kaya naniwala po ako talaga dati sa kanya. Kaya kaya po doon po ako naniniwala na ano po, di ba talaga nila pero po ako talaga ni Nasarakunis talaga ako sa pero yung sa nalaman ko po sa born again, hindi po ganun. Ito yan, Teo. Kung nangyari man na may nalaman ka nang ikaw ay naging born again na hindi mo nalaman nung Katoliko ka, yun ay dahil hindi ka nagsaliksik nung ikaw ay nasa Katoliko pa. Kasi sabi mo, wala namang ganitong programa noon. So, ibig sabihin, naiwan mo ang Katoliko kasi hindi ka nagsaliksik muna bago ka lumipat ng iglesia. Ngayon nasa iglesia ka na ng born again, ang pakiramdam mo bago sa pandinig mo, so dyan mo lang narinig. Pero ito ang masasabi ko lang sa iyo, te. Ang nangyari ay nangyari na. Ano tayong magagawa pa? Ang tunay na iglesyang tinayo ng Panginoong Hesukristo, pinangalanang Katoliko. Ang mga apostol, inilibing sa simbahang Katoliko. Lahat ng simbahang Katoliko na pinaglibingan ng mga apostol, member ng Roman Catholic Church or Greek Orthodox Catholic Church, member sila doon. Doon nakalibing ang mga apostol. Ngayon, si Apostol Pedro, doon naman nakalibing sa Vatican. Alam naman nating hindi sa inyo yun. Ngayon, sa born again, kahit saang branches ng born again,
walang apostol na nakalibing doon. Kaya eto, nasa tamang iglesia ka na sana kung saan siyang pinag-iwanan ng mga apostol na kanilang aklat, kaya meron na tayong New Testament ngayon. Ang iglesia na nag-compile ng Biblia, kaya mayroon tayong Biblia ngayon. Ang iglesia na kung saan nakalibing ang mga apostol, iniwan mo na ngayon yan. Dahil nandoon ka sa iglesyang nagsimula lang noong 1902, 1901, hindi pa siya existing. Tapos, ngayon, kanya-kanyang branches, kanya-kanyang aral. Nandoon ka ngayon sa iglesyang tatag lang ng ordinaryong tao. Iniwan mo ang tatag ni Kristo. Doon ka lumipat. Hello, kuya, bakit? Ano? Hello, kuya, bakit po ano? Hello, kuya, wala po akong question dyan. Pero bakit po sa tuloy ko ako pero bakit pag nang nasa born naging Christian po ako, parang pamilya na po yung turing nila sa akin. Ano po yung Bro, pinag-iba doon? Pipili po sa sa born naging Christian. Te, naranasan ko rin yan, te, nang ako ay naging Sabadista. Dahil dati ang ako'y Katoliko pa, ay wala namang pakialamanan. Pagkatapos ng misa, uwian na. Barkada ko lang kasama ko. Barkada ko lang. Nung ako'y naging Sabadista, naging Seventh-day Adventist Church ako, buong kaanib ng iglesia, pamilya ang turingan namin sa isa't isa. At dahil doon, nahirapan akong umalis sa Sabadista dahil ayoko na manakit, magdamdam sila sa akin. Ayoko magdamdam sila sa akin dahil pamilya ang turingan namin sa isa't isa. Pero hindi yan batayan para manatili ka sa iglesyang tatag lang ng tao. Hindi yan batayan. Oo, pamilya ang turingan ninyo. Naranasan ko rin yan nang ako'y Sabadista. Pero hindi yan batayan kahit na anong gawin ko, te. Magpakabait man ako o magsinalbahe man ako, hindi nagbabago ang iglesyang kinaaniban ko, tatag lang ni Ellen Goldwhite. Kaya umalis ako doon. Bakit po? The same yan sa'yo ngayon. Bakit? Masisisi niyo po ba ako kung bakit? Kuya, ito bakit po masisisi niyo po hindi kita masisisi. Doon ko makikita yung presensya ng Panginoon. Te, ganyan din ang naramdaman ko nung ako'y Sabadista. Akala ko Sabadista ng totoo. Andyan si Brother Wendell Talibong, dinibati ko yan dati. Sinabi ko dati, walang doktrinang ihigit pa sa doktrina ng Seventh-day Adventist Church at mananatili akong Seventh-day Adventist Church dahil nasa SDA ang totoo. Yun ang sinabi ko noon. Pero ba't nandito ako ngayon? Yun ay dahil napag-alaman ko na kahit na anong gawin ko sa Iglesia Sabadista, yan ay founded pa rin ni Ellen Goldwhite. Hindi yan naman magiging founder ni Kristo. Yes, Brother Aljan. Brother, pwede ba ako magtanong kay sister? Yes, go ahead. Sister, good evening po. Sis, narinig niyo ba ako, sis? Hello po, maganda. Yes po, may tanong maganda ako, sis, no? po. Di ba po, dati po kayo Katoliko? Ngayon po, yung tanong ko po sa inyo, saan po ba yung paniniwalaan o panindigan niyo po? Yung simbahan o grupo na tatag ng tao o tatag mismo ng ating Panginoong Diyos? Kahit na po doon sa tatag ng tao, tinatawag po tayong pamilya. Tatag ng tao po at tatag ng Diyos. Saan po yung pipiliin nyo? Doon po sa tatag ng tao na tinatanggap tayong parang pamilya o sa relihiyon na tatag mismo ng Panginoong Diyos? Pakisagot po. Siyempre po sa tatag ng Panginoon. Hindi po kailangan sa tatag ng tao kasi ngayon po. Te, paano ngayon yan, te? Paano ngayon yan, te? Hindi ang Panginoon ang nagtatag ng born again church, kundi si Charles Parham. Paano ngayon yan? Brother John Lo. Hello po. Sister, Bakit po? nagpapasahin akong history sa okay lang po ba? Sis? Yes po. Masisisi niyo po para ba? maliwanagan po kayo. Kasi yung pinili niyo po, yung relihiyon na tatag mismo ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Babasahin ko po yung story sa historically from born again movement began only in the early 20th century in USA by Charles Parham.
Ngayon po, yung founder po ng inyong born again is Charles Parham. Ngayon po, basahin ko naman po yung founder, yung nagtatag ng Katoliko. Basahin po natin dito, no? According to the Catholic tradition, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Ngayon po, tatanungin ko po kayo, saan yung pipiliin nyo po? Yung relihiyon po ba natatag ni Charles Parham o yung relihiyon natatag na ating Panginoong Hesus Kristo? Siyempre po, yung tatag ng Panginoon Jesucristo. Thank you so much po. Ngayon pala, question ko po sa inyo. Ano po yung pinaka na hindi nyo naunawaan, ano nyo kadahilan kung bakit hindi po kayo nagpatuloy sa pagiging isang Katoliko? Please, tanong nyo po dito ngayon at sasagutin po natin ng laptop ng dokumentado. Para po kasi sister, nasa tamang relihiyon na po kayo. So, hindi na po natin kailang lumipat kasi nandito na po kasi sa relihiyon natatag mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Baga naturuan na po kayo na maring aral. So, obligasyon po namin ngayon na bigyan po kayo ng pagkakataon na magtanong para po. Basta open-minded lang po kayo, sister. Go ahead. Ate Nenen, bakante ka bukas. Ate Nenen, bakante ka bukas ng gabi? Bakante ka bukas ng gabi? Ate Nenen, bakante ka bukas ng gabi? Ano po? Bakante ka bukas ng gabi, alas 8? Opo, kuya, bakit po? Pwede tayo balik bukas ng gabi alas 8 para mahaba oras natin pag-uusap? Ngayon lang po ako Kaya nga, dahil bakante ka, pwede ba balik tayo bukas ng gabi, tuloy tayo para mas mahaba oras pag-uusap? reach namin kung doon na bumulangga po hanggang ipukagat may apat Hello, te. kaling Te, sabi mo, te, bakante ka bukas alas 8 ng gabi, bakante ka. Payag ka ba bukas ng gabi dahil bakante ka, tuloy tayo bukas alas 8 ng gabi? Para mahaba oras. Sige po, kuya, tingnan po na. Ano mo, te, kasi bakante Sige, ka eh. Dahil bakante ka, pagbigyan mo kami dahil bakante ka. Kasi kung ngayon, 10:53 na, malapit na mag-alas 11. Pero, Kulang tayo sa oras. yes po, kuya. Sister, kaligtasan po yung pinag-uusapan dito, sis. Kasi kaligtasan na pinag-uusapan natin dito, kaligtasan at comparison ng born again at Catholic Church. So, doon ating ano yan? Brojando. Sa bro, mag-alas 12. Nakinig lang ako kay ate at sa inyo, Brojando, no? At ako naunawaan ko si ate, no? Kasi sabi nga niya, doon nga niya, sister, makinig ka muna, sister, kasi parting words na kasi to, sister, balik ka na lang bukas para mas lalo kapag maliwanagan. Normal yan na wait lang, ano sabi mo, te? May pa ako na itatanong. Kasi sa born again Christian po, doon ko po nakita yung fellowship po ng born sa bilang isang born again. Masisisi niyo po ba ako kung bakit ganon, kuya? Ako ang sasagot, sister, hindi ka namin masisisi kasi ayon nga sa pahayag mo, doon mo nakita. Siguro, kung nasa Katoliko ka pa, nakapikit ang iyong mata. Sister, ang kinakailangan ng Diyos, sister, adoration, hindi po fellowship lang. At saka, dapat malinaw tayo niyan. Ang sabi ng Panginoong Diyos, lahat ng tao ay luluhod sa Kanya, hindi mag-fellowship. At may tinatawag, sister, na perfect contrition, perfect na pagsamba. At lahat ng perfection na yan ay makikita mo lang sa Katolik. Next time, pag-usapan pa natin ng malawakan niya para maunawaan mo. Ngayon, sister, gusto ko lang ipaalam sa iyo, sister, na lahat ng mga pahayag mo, makinig ka lang muna, sister, ha? Lahat ng mga pahayag mo kontra sa Bible. Hindi porket nakaranas ka ng kasaganahan, dininig ka na ng Diyos.
Bakit? Dahil ang tunay na mga mapalad, sister, ay hindi yung nakasamsam ng kayamanan o kaginawaan sa buhay dahil sa pera. Babasa tayo ng talata, sister, ano ang tunay na mapalad according sa Bible? Tingnan mo, sister, Hello, kung kuya, itong... kasi Makinig ka muna, sister. Kasi makinig ka muna kasi hindi ka matututo Yes. kung puro ka lang salita, sister, hindi ka makikinig. Tandaan mo, binigyan ka ng 2 tenga, 1 bibig. Bakit? Ano bang implication nun? Dahil mas gusto ng Diyos, mas makinig tayo kaysa tayo ang pakinggan. Kay sister, morality yan. Hindi po sarado. Kasi Yes, makinig ka muna, sister, kung ano ang tunay na mapalad according sa Bible. Yun bang sinasabi mong dinig dahil sa mga anong uri ng yaman? Makinig ka, sister, ano ang mapalad sa Bible. Tapos, pag nilayan mo, kung yan bang naranasan mong kaginawaan or iisip ko, pagiging mapalad mo, makinig ka muna, sister. wala. Makinig ka muna, sister. Gusto ko, pag nilayan mo, Yes, yang kuya. natamo mo, yang natamo mong kaginawaan na sinasabi mong natagpuan mo sa born again, tas i-connecta mo siya dito sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung yang bang naranasan mo dyan sa pagiging born again mo, ay naayon ba sa pagiging mapalad na inano ng Diyos? So, sister, babasa tayo ng Biblia. Ang mga tunay na mapalad, sister, ay ito. Sabi ng Panginoong Diyos, Kuya, mapalad. okay na po. Kuya, ganito po. Hello, kuya. Hindi po sarado po yung pag-iisip ko. Kaya nga, makinig ka muna, sister. Kasi patapos na tayo, sister. Ako, nakikinig lang naman ako sa inyo kaganina. Gusto ko lang, Wait lang, pakinggan natin siya. Ano sabi mo, te? Hello po, kuya. Hindi po sarado yung pag-iisip ko. Pero naniniwala po ako na meron na anak po na ina po siya ng ina po siya na Ano? Ano, te? Ba't bigla ka nag-mute? Ano, te? hello po sa hindi siya po yung Diyos po. Ang nakikita again. Hindi po sa kuya. Te, hindi mo pwede ipagmalaki sa amin, te, na nakaramdam ka ng family dahil naramdaman ko rin yan sa SDA ako. So, ang alam mo, sister, no, yung mga pananalita mo na yan, lahat ng yan nasa Katolik, hindi mo lang nakita. Kaya sinasabi ko sa iyo, nung nasa Katoliko ka pa, marahil nakapikit ka, hindi ka nakamulat, no? Alam mo, sister, sa bawat parokya, mayroong tinatawag na BAC, kung alam mo yan, Basic Ecclesiastical Society ba yan? Or system? Sa S? Or Basic Ecclesiastical Community pala. BAC. Ano bang ibig sabihin? Alam mo ibig sabihin, sister? Fellowship yan. Fraternity yan. Tinuturuan tayo ng simbahan na tayong mga kasapi ng simbahan ay magkaroon tayo ng relasyon na tulad ng isang pamilya. Charismatic. Yung charismatic, fellowship yan. Fellowship yan. Hindi mo lang nakita kasi nakapikit ka. Lahat ng hinahanap mo nasa Katoliko. Kaso nga lang nung Katoliko ka, nakapikit ka. Ganito na lang po, 'di ba? Babalik naman po. Hindi po nakapikit yung hindi po nakapikit. Sige, hindi ka nakapikit. Alam mo ba nung Katoliko ka, narinig mo, sister, makinig ka muna. Dahil nung Katoliko ka, hindi ka nakapikit. Tanong ko sa'yo, narinig mo na ba na mayroon tayong tinatawag na Basic Ecclesiastical Community? Alam mo to o hindi?
po, kuya, ganito. Oh. hindi mo alam, ibig sabihin nakapikit ka. Yun yung mga bagay, sister, na hindi mo alam nung Katoliko ka pa. Kasi kung alam mo ang bagay niyan, hindi ka nalalabas. Kasi yan lang pala ang hinahanap mo. Nasa simbahan yan. Nasa simbahan yan. Hello, Hindi mo kuya. lang nakita nung nandito ka pa. Nakapikit po ako, o hindi po, hello, kuya. Hello, hindi po ako, kung nakapikit po ako, hindi po dininig ni Catherine pa noon. Pero ganito na lang, kuya, di ba pabalik na malalim na po yung gabi, ibig sabihin, isa po sa atin, kailangan na po magpahinga. Pero, babalik naman po tayo bukas, doon na lang po natin ipatuloy po. Pero sa akin naman po, bilang isang born again Christian, hindi ako pag may kanya-kanya po tayong paniniwala. Bilang isang Katoliko, naniniwala rin man po ako noon. Pero, naging Christian ko, doon ko kung paano po dininig talaga ni Lord ang lahat ng mga nangin ko. Nang Katoliko po ako, talagang once talaga na nagsisimba po ako, pumapasok. Oo, nagsisimba po ako mula po Lunes, minsan hanggang Biyernes po, hanggang Linggo pa nga po. Pero parang hindi ko po Sister, ako bilang Katoliko, sister, napunta po ako, naging Christian. sister, makinig ka, sister, kasi parang pinamumukha mo sa amin, sister, na sa Katoliko walang dininig na panalangin sa Diyos. Sa buhay ko, sister, ito sasabihin ko sa iyo. Ako ay mahirap na tao lang kami, mahirap na pamilya. Nung nanalangin ako sa Diyos na sana, Lord, maka-abroad ako. Na sana, Lord, magkaroon ako ng magandang trabaho, na magkaroon ng magandang sahod, nagkaroon ako. Nung sinabi ko, Lord, sana magkaroon ako ng isang anak, nagkaroon ako. Lord, magkaroon ako ng makasal ako, nakasal ako. Lahat ng pinalangin ko, sister, natupad. Sa tingin mo, wala sa Katoliko yung sinasabi mo? Saan po tayo, kahit ano po tayong kahit po anong reliyon po tayo, kahit ano pong sinasamba na Salungat yun sa Bible eh. So, yan ang problema, sister, kasi naniniwala ka na sa paniniwala na wala sa Bible. Mali yan. Salungat yan sa Bible yung sinasabi mo. Yan sinasabi mo, paniniwalang pagano yan. Yeah. siguro po, Hindi yan biblical. Remember, sister, kaya may Biblia para malaman natin mga Kristiyano kung ano ang kalooban ng Diyos na gusto ng Diyos sa atin. No? Walang saysay yung mga sinasabi mo, walang saysay yung mga sinabi mo, sister, na dininig ako ng Panginoon, pero yung salita ng Panginoon hindi mo dininig. ay hindi po, kuya. Lahat po tayo, dinidinig ng Panginoon ang lahat ng panalangin. Sabi mo lang yan. Walang sinabi sa Bible dyan sa lahat ng pinagsasabi mo. Kuya, may isang tanong na lang po ako to. Ang dami mo lang tanong, bukas na po dyan do. Bawat isa sa atin, kailangan na po natin magpapuna. Pero Ante, bukas ng gabi, te. Tapos ganun din po sa Christian. Mapupunta ba ako sa Saint Pierre? Ito na, te, ganito lang, te. Bukas te, alas 8. Alas 8, balik tayo bukas ng alas 8 ng gabi. Tapos pagkumparahin natin yung natutunan mo sa born again sa Katoliko na iniwan mo. Pagkumparahin natin yan bukas ng gabi. Okay sa'yo yun, alas 8 ng gabi. Kaya ito uling tanong ko na lang po. Sister, tama na, sister. Puro ka na huling tanong. Bukas pwede ka magtanong ng maraming huling tanong. Bukas na lang yan ang tanong mo at siguraduhin mo sana, te, yung itatanong mo sa akin. Siguraduhin mo sana, te, na hindi mauuwi na kami ay sasalungat sa turo ng Biblia. Ayoko yung gano'n na. Halimbawa, tatanungin mo sa amin, may impyerno ka ba o malalangit ka? Sabi sa Santiago 4:12, huwag mong hatulan ng kapwa mo tao.
Kaya wag mo kong tanungin ng ganyang uri ng tanong. Opo. Ang gawin natin bukas ng gabi, Yun po. pagkumparahin natin, yung nga ang tanong mo invalido. Wag mo kong bigyan ng tanong na ang sagot ay sasalungat sa kagustuhan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, wag kayong humatol. Basahin ko talata ng Biblia ha, wala pala kayong alam dito eh. Santiago 4:12. Anong sabi dito sa Santiago 4:12? Itong sinasabi. Yan ha, sabi ganito. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Kaya wag mo kong tanungin ng tanong na ang magiging sagot ko ay sasalungat sa talatang yan. Ang gawin natin bukas ng gabi, pagkumparahin natin ang natutunan mo sa born again at ang sa Katoliko na hindi mo natutunan noon. Yan ang gawin natin bukas ng gabi, magkumparahan tayo ng aral. Okay ba yun sa'yo, te? Basta wag mo akong tanungin. Yes, kuya. Ito nang Wag mo akong tanungin ng tanong. Wag mo akong tanungin ng isang tanong na ang magiging sagot ay salungat diyan, may yes or no, salungat sa talatang yan. Ayoko yung ganyan. ganito na lang. Iyon yung tanong ko nga, kuya. Bukas Mali nga. babalik. Bukas, magtanungan tayo bukas. Magkaroon tayo ng comparative study tomorrow. Yung natutunan mo sa born again, pagkumparahin natin. Sama mo yung pastor mo, sister. Kung kumahari, isama mo yung pastor mo. Yung bumubulong sa iyo diyan, kung pastor mo yan o asawa mo, pwede din isama yan. Sige po, kuya. Sige po. Sige. Tatanong ko lang po sa iyo, kuya. Bukas na, sister, matatapusin na natin to. Bukas ka na magtanong. Sinabi ko na, te, ang tanong na yan ay invalido. Binasa ko na Santiago 4:12, binasa ko na ang sagot sa tanong mo, malangit ba mo o impyerno? Salungat yan sa Diyan, hindi tayo matatapos mo dyan do. Tapusin na natin to. Kaya bukas ng gabi balik tayo at huwag kang magtanong ng mga invalidong tanong. Invalid ang tanong na yan. Dahil sanabi nga, huwag kang humatol, hahatulin mo ko. Diyos lang ang pwedeng humatol, sister. Huwag mo kami pahatulin. Ang sa amin lang, ilalabas namin ng ebidensya na nasa maling iglesia ka. Yun ang gagawin namin. Yun ang gagawin namin. At ikaw naman, gawin mo naman bukas ng gabi, patunayan mo naman na nasa maling iglesia kami, at kami patunayan namin na nasa maling iglesia ka. Yes po, wag mo po. Pero yung paghatol, Ay, po, kuya. pero yung hahatulan, yung magtatanong ka na ang resulta ay maghahatol. Teka, kung magtatanong ka na ang resulta ay magiging paghatol, sabi nga sa Mateo 7:1, huwag mong hatulan ang kapwa mo para hindi ka hatulan ng Diyos. Kaya huwag mo kong tanungin ng isang tanong na ang sagot, may yes or no, paghatol. Ayoko yung ganon. Bukas ng gabi magkumparahan tayo ng ano. Huwag po tayo natin sa kapwa natin. Kasi tama naman po Tapusin mo dyan do, hindi matatapos. Sige, yun na yun eh. Bukas 11:09 na tayo. Bukas ng gabi. Sige po, gabi po. Sige, bukas ng gabi. Kuya. Nag-chat ako sa iyo ha para malaman mo kung saan ko ibibigay sa iyo. Pwede na po tayo magpahinga bawat isa sa atin. Sige, bukas ng gabi ulit tayo. God bless you, sister. God bless po, sister. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep
Keep it, Doktrina Flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina Flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidib. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, Doktrina Flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.